Sa pag-ibig, hindi natin kayang diktahan ang ating puso, mayaman man tayo o mahirap. Tunghayan natin ang kwento ni Olivia, isang simpleng kasambahay na umibig sa bilyonaryong boss niya. Magagawa ba niyang paibigin ang boss niya kahit na alam niyang malaki ang agwat ng estado ng buhay nila? Nanganganib nang mawala ng kabuhayan ang mga residente ng San Agustin. Kaya humiling si Olivia ng milagro mula sa itaas upang hindi mangyari ang kinatatakutan nila. Hindi naman siya binigo ng langit. Laking tuwa niya nang dumating si Jeremy, ang milagrong magliligtas sa bayan nila. Kaya nang mabalitaan niyang nangangailangan ito at ang pinsan nito ng kasambahay, ay ipinresenta niya ang kanyang sarili. Sinabi niya na nais niyang tumanaw ng utang na loob sa mga ito. Ngunit ang totoo ay, ang mapalapit kay Jeremy ang tunay na hinahangad ng puso niya. Muli ay natagpuan niya ang sariling humihiling ng panibagong milagro na sana ay mapansin siya ni Jeremy, kahit na isa lamang siyang hamak na probinsyana. Magandang araw, Angels! Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik na din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Matyagang tinatahi ni Olivia sa hibla ng abaka ang mga bulaklak ng ilang-ilang na pinitas niya habang nakaupo siya sa isang mesa sa harap ng kanilang bahay. Lumabas ng bahay ang kanyang ama at umupo sa baitang ng hagdan. Tiningnan nito ang paligid ng farm nila. Batid niya ang lungkot sa mga mata nito. Naaawa siya sa ama dahil malaki ang suliranin nito. Tinabihan niya ang kanyang ama sa hagdan. Tay, wag ho ninyong masyadong isipin ang mga nangyayari. Makakasama yan sa kalusugan niyo. Paalala niya rito. Pagbebenta ng bulaklak ng ilang-ilang ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng karamihan sa mga residente ng San Agustin. Ngunit nitong nakalipas na mga taon, ay halos hindi na nabibili ang mga bulaklak niyon. Napag-usap-usapan ng mga magsasaka sa San Agustin na mas mabuti pang magpalit na ang mga ito ng pananim. Ano sa palagay mo, Olivia? Ipatatanggal ko na ba ang mga puno? Huwag po, itay. Nakakaraos pa naman tayo maski hindi kumikita tong farm. Napamahal na sa kanyang ama ang mga ilang-ilang nila. Bahagi na iyon hindi lamang ng mga buhay nila, kundi pati ng mga ninuno nila. Hindi lamang ang literal na pagputol sa mga puno ang mabigat sa loob nito, kundi ang pagputol sa isang mahabang tradisyon. Pero naisip ko na, para saan pa na manatiling nakatayo ang mga puno kung masasayang lang naman ang mga bulaklak nito? Huwag kayong mawala ng pag-asa, itay. Magiging maayos din ang lahat. Sana nga, Olivia. Sana nga. Malungkot na saad pa ng kanyang ama. Dinala ni Olivia ang mga ginawa niyang kwintas ng ilang-ilang sa kanilang altar. Isinabit niya ang mga iyon sa kamay ng rebulto ni Mama Mary, saka siya lumuhod. Sana po magdala kayo ng milagro sa San Agustin. Pagkatapos manalangin ay nag-antada siya. Umaasa siyang pakikinggan ng langit ang dasal niya. Malayo pa ba? Tanong ni Jeremy kay Marvin nang magising siya. Huwag kang mainip, malapit na tayo. Sagot naman ni Marvin. Ito ang nagmamaneho ng sinasakyan nilang Strada. Pinsan, matalik na kaibigan at kasosyo niya ito sa Del Socorro Corporation. Nagtapos sila ng kursong Agricultural Business Management 9 years ago. How's Wendy? Tanong ni Jeremy. Malapit na akong magka-junior. Pagmamalaking imporma nito sa kanya. Mahigit 2 buwan pa lamang kayong ikinasal. Kailan kayo nakabuo? Do the math. Ikaw, Jeremy, kailan mo balak na lumagay sa tahimik? Kapag nahanap ko na ang pinakamagandang dilag sa balat ng lupa. Kailangan mong suyurin ang buong kalupaan bago mangyari yun. No worries, nag-e-enjoy naman ako sa pagsuyod. Nakangising sagot ng binata na ikinatawa nito. Tumingin ito sa stone marker na matatanaw sa di kalayuan. We're here in San Agustin, anunsyo nito. Napansin niya ang pagbabago ng simoy ng hangin. Hindi lamang iyon sariwa, mabango rin iyon. May mga puno ng ilang-ilang na nakahilera sa magkabilang gilid ng kalsada, na hitik sa bulaklak. Dito dati kumukuha ng ilang-ilang ang majority ng Sampaguito markers. Imporma sa kanya ni Marvin. Dati? Tanong naman ni Jeremy. Most of them have already stopped sourcing from here. Why? Nag-cut off sila ng raw materials.
Nag-substitute sila sa ilang-ilang ng bulaklak na mas mura pero hindi kasing bango nito. Yung bulaklak na yellowish white at parang bulak? Madalas silang makakita ng bulaklak na iyon kapag binibentahan siya ng sampagitan ng mga bata sa lansangan. Mas mabango pa rin ang ilang-ilang. I agree na wala ng primary source of income ang mga nakatira dito. Kaya naisip kong kausapin kang mag-set up ng distilling plant dito. Anyway, there's a huge demand for ilang-ilang essential oil. Plus it commands a high price in the international market. Mukhang natutuwa si Marvin na nakaisip ito ng paraan upang maisalba ang bayang ito. He was also pleased, pero hindi sa kaparehong dahilan, kundi sa potential ng bagong business venture na papasukin nila. Pinabagal ni Marvin ang takbo ng sasakyan at nagtanong sa lalaking naglalakad sa gilid ng daan. Boss, paano kami makakarating sa kooperatiba ng San Agustin? Abay, bakit mo na itanong? Tanong ng lalaki. Gusto naming pasyalan ng kasama ko, sagot ni Marvin. Sarado na yon, wala na kayong darat ng tao roon. Nagkatingin na naman sina Marvin at Jeremy. Kung sarado ang kooperatiba ng San Agustin, ay sinasalamin lamang niyon ang kasalukuyang estado ng industriya ng ilang-ilang doon. Sino ang presidente ng asosasyon ng mga magsasaka rito? Tanong ni Jeremy sa lalaki. Si Damian, sagot nito. Saan namin siya makikita? Tanong uli niya. Itinuro sa kanila ng lalaki kung saan nila matatagpuan ang taong hinahanap nila. Nagpasalamat sila rito. Muling pinausad ni Marvin ang sasakyan. Pagkalipas ng kalahating oras, ay nakarating sila sa farm ng taong pakay nila. Umibis sila ng sasakyan at lumapit sa bahay na nasa bungad ng farm. Katamtaman ng sukat niyon at nasa labas ang kusina at banyo. Tumawag sila ngunit walang lumabas na tao roon. Parang wala mga nakatira dito, sabi ni Marvin. Titingnan ko kung may tao sa likod. Nagtungo ang binata sa likod bahay, kumot sa mga sampayan. May naririnig siyang umaawit sa likuran ng mga yon. Nilagpasan niya ang mga kumot at nakita niya ang isang babaeng naglalaba. Kip-kip nito sa mga kamay ang laylayan ng palda nito habang tinatapak-tapakan ang mga damit sa malaking batya. Mahaba ang buhok nito na nasa gitna ang hati. She had an oval-shaped face, biluga ng itim na mga mata, maliit ang ilong at mapupula ang mga labi nito. Kayumangging kaligat ang complexion nito at balingkinita ng pangangatawan. Sa tansya na ay nasa early 20s ito. Bumaba ang tingin ni Jeremy sa mga binti nito. They were nicely shaped. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Marvin. Naramdaman na lamang niya ang pagsiko nito sa kanya. Nginitian siya nito na puno ng tila kahulugan. Saka ito bumaling sa babae. Miss, tawag ni Marvin. Nagulat ang babae. Tumingin ito kay Marvin at pagkatapos ay sa kanya. Kumurap-kurap ito habang pinagmamasdan siya. Good morning, bati ni Marvin. Mabilis na umalis ng batya ang babae. Binanlawan nito ang bula sa mga binti nito. Saka isinuot ang mga tsinelas nito. Magandang umaga rin. Sino ang kailangan nila? Tanong nito. Hinahanap namin si Mang Damian. Gusto namin siyang makausap. Tugon ni Marvin. Naglalakad-lakad si Itay sa paligid. Susunduin ko siya para sa inyo. Maupo na muna kayo. Iginiya sila ng dalaga sa harap ng bahay. Itinuro nito ang mesa sa lilim ng isang puno ng ilang-ilang. May dalawang mahabang upuan sa magkabilang panig niyon. Maaari kayong maghintay doon. Wika nito. Salamat, miss. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong pa ni Marvin. Ako si Olivia. Pakilala nito. I'm Marvin and this is my cousin, Jeremy. Ikinagagala ko kayong makilala. Binigyan sila nito ng tipid ng ngiti. Maiwan ko muna kayo. Wika nito. Sinulyapan muna siya nito bago ito naglakad palayo. What do you think of her, Jeremy? Tanong ni Marvin. Ordinaryo lang? Pagkibit balikat na tugon naman ni Jeremy. She's not ordinary. She's beautiful. Pagkontra nito sa kanya. Medyo maganda pero walang dating. She seems boring. Sabi naman niya. Hindi mo ba siya type? Nope. Parang kakaiba ang tingin nito sa kanya. Masyado na ba tayong matagal na hindi nagkakasama at hindi ko na yata alam ang tipo mo sa babae? Probably. I like sophisticated women, not a barrio class like Olivia. Habang naglalakad si Olivia ay nilingon pa niya sina Jeremy at Marvin. Base sa itsura ng mga ito, ay halatang dayo ang mga ito. Ano kaya ang sadya ng mga ito sa San Agustin?
Bakit nagpunta ang mga ito sa kanilang farm para makausap ang kanyang ama? Hindi lamang sa mga pakay ng mga ito siya naiintriga. Ang mas malaking rason kung bakit interesado siya sa mga ito ay dahil wala pa siyang nakikilalang lalaking kasing-kisig ng mga ito. Parehong matangkad ang mga ito, ngunit maliban doon ay wala nang pagkakatulad ang dalawa. Marvin had a model looks. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi yon. Siguro ay dahil hindi perpekto ang features nito. Ngunit nasa physical flaws na iyon ang appeal nito. It made his face unique and interesting to look at. On the other hand, Jeremy had movie star looks. Maganda ang facial features nito. He was almost perfect physically. Sa dalawa, si Jeremy ang higit na nakapukaw sa interes niya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit nang makita niya ang binata, ay tila sandaling tumigil sa pagtakbo ang oras. Bumilis din ang pintig ng puso niya sa kung anong kadahilanan. Iyon ang unang pagkakataong naranasan niya iyon. Itay, may mga taong naghahanap sa inyo. Aniya sa kanyang ama nang makita niya ito. Sino? Mga dayo rito. Nais daw nila kayong makausap. Naglakad sila patungo sa bahay nila. Nakaupo na sina Jeremy at Marvin sa harap ng mesa sa lilim ng puno. Naramdaman uli ni Olivia ang mabilis na pintig ng puso niya nang masilayan niya si Jeremy. Tumayo ang mga ito nang makita silang parating. Magandang hapon, Mang Damian. Magkasabay na bati ng mga ito sa kanyang ama. Magandang hapon. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng kanyang itay. Nagtungo si Olivia sa kusina at nagtimpla ng mainit na tsokolate sa 3 tasa. Inilagay niya ang mga iyon sa isang pinggan. Saka dinala sa kinaroroonan ng kanyang ama at ng mga bisita nila. Pag-angat niya ng tingin, ay natuon ang mga mata niya sa mukha ni Jeremy. Medyo napatagal pa ang pagtitig niya rito. At nang matauhan siya, ay nakadama siya ng pagkapahiya sa kanyang ginawa. Lihim din siyang nagpasalamat na hindi nito napansin ang pag-aaral niya rito. Pagkatapos ay binalikan na niya ang mga labahin niya. Ngunit habang naglalaba siya ay hindi siya mapakali. Iniisip niya kung ano ang pinag-uusapan ni na Jeremy, Marvin at ng kanyang ama. Nais niyang puntahan ang mga ito. Nang hindi na siya nakatiis, ay iniwan uli niya ang mga nilalabhan niya. Ngunit naabutan niyang paalis na sina Jeremy at Marvin. Nilapitan niya ang kanyang ama. Itay, ano ho ang pakay ni na Jeremy at Marvin sa inyo? Tanong ng dalaga. Magtatayo raw sila ng mga planta na magproproseso sa mga bulaklak ng ilang-ilang dito sa San Agustin, Olivia. Handa raw silang bilhin ang lahat ng ilang-ilang na madadala natin sa kanila. Hindi na mapipilitan ng mga miyembro ng kooperatiba na putulin ang mga puno sa mga lupain nila. Imporma nito sa kanya. Nangislap ang mga mata ng dalaga. Talaga po, itay? Oo, aalis muna ako. Ipakakalat ko ang magandang balita sa buong bayan. Natuwa siya dahil bukod sa natupad ang panalangin niya na may mangyaring milagro para maisalba ang kinabubuhay ng mga kababayan niya, ay tila may pag-asa rin na makita uli niya si Jeremy sa mga susunod na araw. Hindi na siya makapaghintay na bumalik ito sa San Agustin. Hapon na nang lisanin na Jeremy at Marvin ang bayan ng San Agustin. Ano ang tingin mo sa lugar na ito, pare? Tanong ni Marvin. Okay naman, parang trusting ang mga tao. Naalala niya ang naging reaksyon ni Olivia nang makita sila nito sa propiedad ng pamilya nito. Nagulat ito ngunit hindi natakot. Waring hindi sila nito pinag-isipan ng masama kahit mga estranghero sila. Okay lang ba sa'yong asikasuhing mag-isa ang initial operation ng distilling plant dito? Tanong uli ni Marvin. What's new? Ouch! Hindi ka na mabiro. Of course it's okay, Marvin. By the way, how's the latest town that you've taken under your wing? Aalis na kami ni Wendy sa Santa Barbara since 40% ng farmers doon ay ginagawa ng mga tinuro ko. It won't be long na magsisunuran na sa kanilang ibang farmers. Pinakamatagal kang nagturo doon. Legendary kasi ang katigasan ng mga ulo ng residente ng Santa Barbara. Tumatawang wika nito. Hindi ka ba nahihirapan kay Wendy? Tanong ni Jeremy. Hindi naman. Matigas ang ulo niya nang una ko siyang makilala. Pero sa awa ng Diyos ay naging masunurin siya mula nang pumayag siyang magpakasal sa akin. Mabuti at hindi siya nagrereklamo sa lifestyle niyo. Nung nasa courting stage kami, halos laging galit sa lifestyle ko. Pero ngayon ay tanggap na niya ang ginagawa ko. Tila naglakbay sa malayo ang isip nito dahil sandali itong natahimik. Naaalala ko ang mga panahong kasama pa kita sa pagpunta sa maliliit na bayan, Jeremy. 7 years na mula nang mag-focus ka ng full-time sa business. Ikaw, don't you miss those days?
Hindi siya nag-isip ng matagal. No, he doesn't meet that kind of life one bit. We have to be realistic, Marvin. One of us has to take an eye on our business. Besides, kung palagi tayong magkasama ay, hindi mo misi si Wendy ngayon. Sigurado akong sa akin siya magkakagusto kung sabay niya tayong nakilala. Mas gwapo ako sa iyo, Marvin. Admit it. Biro pa ni Jeremy sa kaibigan. Ang lakas ng naging tawa nito. Napangiti na rin siya. Ituloy mo lang ang pagpapakabaya ni Marvin. I'll take care of our business. Like I said, namimiss ko lang siguro ang samahan natin noon. But don't get me wrong. Malaki ang pasasalamat ko na magaling ka na sa paghawak ng negosyo. Nagsanga tayo ng daang tinatahak pero pabor yun sa mga farmers. Dahil natutulungan ko sila in one way at natutulungan mo naman sila in another way. Nagiging bayani ka pa rin sa sarili mong paraan, Jeremy. Mali si Marvin dahil hindi pagtulong sa mga magsasaka ang pangunahing motibasyon niya sa pagpapalago ng kumpanya nila. He was a businessman. Mas mahalaga sa kanyang profit higit sa ano paman. Magugustuhan kaya ni Wendy dito? Parang gusto ko siyang pagbakasyonin dito. What do you think, Jeremy? Why not? Makabubuti sa kanyang mabango at sariwang hangin. He inhaled deeply. Pagkalipas pa ng isang linggo, ay bumalik sina Jeremy at Marvin sa San Agustin. Kasama na nila si Wendy. Nililibot nila ang 2 palapag na rest house na kasama sa 2,000 square meters property na binili ng korporasyon nila sa bayang iyon. Medyo marumi ang rest house dahil matagal na iyong hindi nagagamit. We need to hire a housemaid. Saad ni Jeremy. Saan kayo maghahanap ng housemaid? Tanong ni Wendy. I have an idea. Bakit kaya hindi ka lumapit kay Mang Damian, Jeremy? Baka matulungan niya tayong makakuha ng makakasama rito. Suwestyon ni Marvin. Nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit siyang inuutusan ni Marvin na kausapin si Mang Damian? Naisa na niyang tumanggi pero wala siyang maidadahilan kung bakit ayaw niyang magtungo sa farm ni Mang Damian. Okay. Wika na lamang ng binata. Lumulan siya sa kanyang black convertible car at nagmaneho patungo sa farm ni Mang Damian. Nakita niyang may edad na lalaki na nagtatabas ng damo. Magandang umaga ho. Bati niya rito. Nakabalik ka na pala. Tila ikinatuwa nito ang pagdating niya. Niyaya siya nitong maupo. Olivia! Tawag nito sa anak nito. His body instantly stiffened. Nalinawan siya kung bakit may agam-agam siya na pumunta sa farm ni Mang Damian. May bahagi niya ang natatakot na makaharap si Olivia. She made him feel ill at ease, but he didn't know why. Sumilip ito sa bintana ng bahay ng mga ito. Mababaka sa mukha nito ang pagkagulat nang makita siya. Pero tila kumislap ang mga mata ng dalaga at pansin niya iyon. Maghanda ka ng merienda para kay Jeremy, Olivia. Wika ni Mang Damian sa anak. Opo, tay. Tugon nito. Natutuwa akong napadalaw ka sa amin, Jeremy. Baling ni Mang Damian sa kanya. Kumusta ho kayo? Eto, maayos naman sa awa ng Diyos. Bakit hindi mo kasama si Marvin? Nagpaiwan ho siya sa rest house na nabili niya. Kasama niya ho ang misis niya. Sinasabi ko na nga ba na pamilyadong tao si Marvin? Ikaw ay hindi pa, ano? Hindi pa nga ho. Paano niyo po nahulaan? Sa kilos at sa mga mata mo, iho. Ilang taon ka na? 29 ho. Inilapag ni Olivia sa mesa ang dala nitong maliit na tsokolate at kutsinta. Noong una niya itong makita ay pinagpalagay niya na balingkinita ng pangangatawan ng dalaga dahil maluwag ang suot nito. Ngayon niya napagtanto na mas maganda sa una niyang inakala ang figura ni Olivia. The line of her neck and back was graceful. Maliit ang baywang nito. Her hips were shapely. Anong rest house ang tinutukoy mo kaninang binili niyo ni Marvin? Tanong ni Mang Damian sa kanya pag-alis ni Olivia. Iyon ang rest house ng mga Hernandez. Kilala ko ang mga Hernandez. Matagal na nilang binibenta ang rest house nila rito sa San Agustin. Kayo pala ang nakakuha. Oho, doon kami magtatayo ng oil distilling plant. Na-distract siya nang muling dumungaw si Olivia sa bintana at nangulong baba. She looked captivating and it unnerved him. Parang may bahagi ng isip niya ang nais na pagmasdan ng dalaga. Ngunit mayroon din na nais lumayo rito. Itunuro nito ang kutsinta na dinala ng anak. Tikman mo, ang asawa ko ang nagluto niyan. Naglalako siya ng mga kakanin sa umaga at hapon, kaya wala siya rito ngayon. Salamat ho. Ang totoo ay hihingi sana kami ni Marvin sa inyo ng pabor kaya ako nagpunta rito. Nangangailangan kami ng housemaid sa rest house. Baka may maire-rekomenda kayo sa amin.
Mga ilang linggo niya lang kaming makakasama. Hindi rin niya kailangan magstay in. Bago gumabi ay pauuwiin na namin siya. Saad pa ni Jeremy. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung sino ang interesado sa trabahong inaalok mo, iho. Bumuntong hininga si Olivia habang pinagmamasdan niya si Jeremy. Napakakisig talaga nito. Napakalinis nitong tignan sa suot nitong blue shirt, brown trousers at brown loafers. Parang ang sarap nitong lapitan at amuyin. Pero dahil hindi niya magawa ang mga yun, ay nakontento na lamang siya sa pagtanaw at pangangarap sa binata. Hindi siya ang tipo ng babae na nangangarap basta ng Prince Charming niya. Pero mula nang makilala niya si Jeremy, ay biglang naging aktibo ang kanyang imahinasyon. Maraming beses niyang natagpuan ang sarili na ini-imagine nito at ang kanyang sarili sa romantikong tagpo. Ilang pagkakataon niyang dinidiscourage ang kanyang sarili na gawin iyon dahil hindi niya ito kilala. He was practically a stranger. She didn't even know whether he was married or single. Pero nang hindi sinasadyang naulanigan niya ang pagkumpirma nito sa kanyang ama, na binata pa ito ay natuwa siya. Pakiramdam ni Olivia ay nagkaroon siya ng kalayaang pangarapin nito. Maya-maya ay umalis na ang binata. Kinuha ng kanyang ama ang straw hat nito na nakasabit lang sa sanga ng puno. "Itay, saan kayo pupunta?" tanong niya. Nabili ni na Jeremy at Marvin ang rest house ng mga Hernandez. Nagpapatulong sila na maghanap ng kasambahay. Mag-iikot ako. Baka sakaling may maipadala kong tao sa kanila bago matapos ang araw. Mukhang kailangan na nila ng kasambahay. Kasambahay ni na Jeremy ho? Mabilis na tumakbo ang isip ng dalaga. "Sandali, Itay!" Pigil niya rito. Lumabas siya ng bahay nila. "Ako na lang po ang mamamasukan sa kanila." Wika niya paglapit niya rito. "Ikaw?" "Opo, Tay. Ako ang ipadala niyo sa kanila." Nag-atubili ito. Totoong medyo naghihigpit tayo ng sinturon pero hindi mo kailangang mamasukan upang makatulong ka sa amin ng iyong inay Olivia. Hindi lang ho yun ang dahilan, Itay. Malaki ang utang na loob natin kina Jeremy at Marvin dahil ililigtas nila ang kabuhayan ng mga taga San Agustin. Magsisilbi ako sa kanila para sa sarili kong paraan at makapagpasalamat ako sa kanila. May bahid ng katotohanan ang sinabi niya sa kanyang ama. Gusto talaga niyang tumanaw ng utang na loob kina Jeremy at Marvin. Pero ang mas malaking dahilan kung bakit ipinresenta niya ang kanyang sarili ay upang magkaroon siya ng pagkakataong makita si Jeremy ng madalas. "Hindi ka ba mahihirapan?" tanong ni Mang Damian sa anak. "Sanay ako sa mga gawaing bahay, Itay." "Siya, kung yan talaga ang kagustuhan mo, ikaw ang bahala." Pinigilan naman ng dalaga ang mapatalon sa tuwa nang pumayag ang kanyang ama sa nais niya. Mapanindigan kaya ni Jeremy ang sinabi niya na hindi niya type si Olivia, gayong makakasama niya ito sa araw-araw bilang kasambahay nila? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.